Ayan. And so good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotional. At ako po ang inyong tagapagpaalala, si Brother Jefferson. At tayo po ngayon ay magsasama-samang mag-aral ng ating devotional na pangungunahan po sa atin ni Brother Japet po. Bago po muna yan ay tayo po muna ay ah, mga pangungunahan ng opening song ng technical at ng opening prayer naman po ni Sister Ampil. At after po nun ay ayun po yung salita ng ating speaker at yung closing song at tapos yung closing prayer niya po. So ngayon po tayo na po ngayon dumako sa ating pag-aawitan ng ating opening song. Ako na lang po siguro dahil wala po sa kanila dito. Let's pray. Maraming banal sa taas. Masan sa langit na Ama. Maraming salamat po sa pagising niyo po sa amin. At ngayon po ay kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Tulungan nawa kami at bigyan ng pangunawa upang maintindihan po namin ng malinaw ang mga mensahe po na aming maririnig sa umagang ito. Niyo rin pong tulungan at pakingatan ang mga bawat salita at abanggitin ng aming tagapagsalita. Kung sa ganon ay ito lamang ay naayon sa inyong katotohanan. Salamat Ama sa pag-iingit niyo po sa amin sa buong naming pagtulog at pwede niyo po kaming linisin at patawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-aasa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Ang title po ng ating devotional kaya ay We Are to Know the Truth and Practice It. Tayo po sa John 7 verse 17. Anyone who resolved to do the will of God will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own. We are not to set our stakes and then interpret everything to reach this set point. Here is where some of our great reformers have failed. And this is the reason that many who today might be mighty champions for God and the truth are warring against the truth. God designs we should be learners, first from the living oracles, and second from our associate. This is God's order. So, hindi tayo dapat magdesisyon muna kung ano ang gusto nating paniwalaan. Tapos, hahanapan lang ng Bible text para supportahan yun. So, yun yung pagkakamali ng ilang reformers. Kaya, nalayo sila sa katotohanan. At mula rin sa ibang tao na ginagamit ng Diyos. Kaya kung mapapansin natin, yung paniniwala ng iba at yung mga, yun nga, yung pag-interpret nila ay based sa kanilang pangunawa. Di nila mismo inaaral talaga. Kuha lang sila ng quotation sa Bible na magtutugma sa kanilang paniniwala. Pero sa huli ay hindi naman yun ang talagang totoong sinasabi ng Biblia. So, huwag tayo gumawa ng sariling conclusion tapos pipilitin ang Biblia na sumang-ayon. So, dapat bukas tayo sa pagtuturo ng Diyos. It is the word of the living God that is to decide all controversies. It is when people mingle their own human smartness with God's words of truth. In giving sharp thrust to those who are in a controversy with them, that they show that they have not a sacred reverence for God's inspired word. They mix the human with the divine, the common with the sacred, and they belittle God's word. So, ang Biblia ang sukatan ng tama at mali. Lahat ng turo, opinyon, at doktrina dapat ikumpara sa Biblia. Hindi sa tradisyon, hindi sa sabi-sabi, hindi sa sikat na preacher. Ang salita ng Diyos ang pinakamataas na otoridad. So, yun nga, uh, ito yung pinaka-common sa atin sa mga nakikita natin na nakabase lang sila sa o doon lang sila sumusunod sa mga magagaling na teacher, sa may mga position. Tapos, pag pinagsabihan naman sila ng mali ang tinuturo nila, ay parang, yun nga, matatamaan yung ego nila, yung pride nila, na ba kami tinuturuan, parang ordinaryong ano ka lang naman. Tapos sabihin nila parang, ah, eh, hindi ka naman, napagtapos, o hindi ka naman graduate ah, ng theology. So, bago maniwala sa sinasabi ng kahit sino, i-check muna kung tugma ba sa Biblia. The correct interpretation of the scriptures is not all that God requires. He enjoins upon us that we should not only know the truth, but that we should practice the truth as it is in Jesus. We are to bring into our practice, in our association with others, the spirit of Him who gave us the truth.
So, kapag may um, debate, hindi pagkakaintindihan o issue tungkol sa doktrina, yun nga na ang Biblia ang final answer. Mali na ihalo ang yabang o sarcasm o talino ng tao sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kapag ganun ay binababaan natin ang kabanalan ng Biblia. So, huwag gamitin sandatang Biblia para manalo sa debate. Kailangan igalang ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi sapat na tama ang pag-unawa sa Biblia. Kailangan na kailangan din isabuhay ang katotohanan. So, ang ugali ni Jesus, ang kababawang loob, ang pag-ibig sa kapwa at ang espiritu ng kabutihan. Ang tunay na manggagawa ng Diyos ay hindi lang magaling sa pagpapaliwanag, kundi mahinahon at mapagmahal at may pusong ah, katulad ni Kristo. So, sa ating mga nag-aaking may katotohanan, alam mga katotohanan, ito rin yung pinakamalaking dapat nating gawin. Na hindi lang tayo magaling sa pagsasalita, kundi yun nga, maipakita rin natin na maipakita rin natin sa mga tao na kung bakit o ito yung katotohanan na dala natin. So, hindi lang tama ang doktrina, dapat tama din ang ating mga ugali. We must not only search for the truth, as for hidden treasures, but it is a positive necessity. If we are laborers together with God, that we comply with the conditions laid down in His Word, and bring the Spirit of Christ into our hearts, so that our understanding may be strengthened, and we became upon teachers to make known to others the truth revealed to us in His Word. So, hindi natin masabi na tama ang ating turo kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos araw-araw. So, kapag sumusunod tayo, mas malinaw nating naunawaan ang katotohanan at mas may takot at respeto tayo sa salita ng Diyos. So, mas naiintindihan natin ang katotohanan habang isinasabuhay natin to. Kasi kung yun nga, hindi rin natin na-apply sa ating buhay, parang wala lang din. So, parang naging routine na lang natin araw-araw. There is no assurance that our doctrine is right and free from all chaff and error unless we are daily doing the will of God. If we do His will, we shall know the truth. We shall see the truth in its sacred beauty. We shall accept it with reverence and godly fear, and then we can present to others that which we know is true. So the soul that is in love with God in His work will be as candid as the day. There will be no quibbling, no evading the true bearing of Scripture. God's word is our foundation of all doctrine. So, yun nga, ang taong tunay na umibig sa Diyos ay tapat, bukas at hindi nagtatago o umiikot sa tunay na kahulugan ng Biblia. So, walang palusot, walang pag-iwas. So, diretsong sinusunod ang salita ng Diyos dahil ang Biblia ang pundasyon ng lahat ng ating paniniwala. So, kung mahal natin ang Diyos ay magiging tapat tayo sa kahulugan ng Biblia. Hindi natin babaguhin o paiikutin. So, yun nga na dito ay sinasabi na huwag natin pilitin ang Biblia para sumang-ayon sa gusto nating paniwalaan. Kasi yun na parang, yun nga,
yun na rin kasi yung parang ginagawang reason. Kasi parang labag sa kalooban nila, labag sa mga kanilang ginagawa. Biblia ang dapat na may final authority sa lahat ng turo. At nga na pag may debate ay huwag gumamit ng yabang o human wisdom. So, dapat natin, kailangan pa rin natin maging humble at irespeto ang salita ng Diyos. At hindi nga sapat ang tamang doktrina at dapat may ah, tamang karakter at pagsunod. So, so yun nga na kailangan din natin talagang isabuhay ang mga nalalaman natin araw-araw. At dahil yun nga, kasi kung laging natin, kasi tayo may dala ng katotohanan. So, dapat alam lang mismo natin yun kung ano ang ginagawa natin. Although, mahirap, di siya agad mababago. Ah, Siyempre, step by step yan. Di mo masabing bukas magbabago na ako. So, yun nga, idaan pa din natin sa panalangin. So, yun lang po at magandang umaga sa atin lahat. Ayan, so thank you po, Brother Dapat, sa inyo pong mensahe po na binahagi sa amin. At dito nga po ay ating pong tuklasan na yung mga ating pong napag-aral na mga mensahe, yung mga liwanag natin na natanggap sa ating araw-araw na buhay at maging sa pagbabasa ng Bible ay wag po natin pangunahan yung ating isipan, wag po natin pangunahan yung ating dito, yung sarili na nating kagustuhan na, ay baka ganito yung meaning ng ng ibig sabihin ng verse na to, no? Kasi marami po ganyan sa ating mga leaders ngayon, sa ating panahon, no? Na hindi nila pinag-aaralan ng mabuti. Kung ano yung kanilang naunawaan, ay ayun na yan. No? Parang doon na sila. Hindi na nila pinag-aaralan kung ano ba yung totoong ibig sabihin ng salita na yun. No? At ayun nga po na kailangan po natin na ah, sikapin na pag-aralan yung mga scriptures na may humility at yung may pagpapakumbaba. Kasi kung tayo po ay merong pride sa ating sarili, ay hindi po natin maunawaan yung um, mensahe na ating pong binabasa may at maging sa Bible, no? Kasi nga po yung true understanding nga po ay ito po ay nanggagaling lamang hindi lamang para alamin yung katotohanan, bagkus ito po ay dapat na ating i-apply sa ating sarili, no? Nawa makita sa atin yung mga reflect ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ayan. At yung magiging pagsunod ay ito rin po ay kinakailangan ng natin. At sa ating pong pagtatapos ay tayo na po idumako sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Let's pray po. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga ganito na muli po aming inyong inising upang makarinig po ng inyong mga salita. Sa amin pong mga mensahe na pakinggan, na kaway po maging ah, ilaw at nabayuan. Amin po ito ma-apply sa aming buhay. At may-share po sa aming mga nakikilala, mga nakasalamuha. Tulungan niyo po kami na magkaroon pa rin po ng kababaang maging humble po sa lahat ng bagay. At patuloy niyo po kami palaguin ang mga talento, ang mga panampalataya sa aming mga karakter. Sa umaga po ito, sa araw na ito, ay ingatan niyo po kami at kayo din po sa aking mga mahal namin sa buhay na hindi namin napapiling. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang, pagkasala. Amen. Yan, so thank you po, Brother Japet, at maging sa mga nakasama po natin ngayon sa Zoom at maging sa FB Live. At maraming salamat po at ko po ang inanyahan kayo sa ating pong evening devotional mamayang gabi sa oras po ng 6 p.m. at bukas naman po ng morning devotional ulit ng ganito pong oras ng 5 a.m. So muli magandang umaga sa ating lahat and thank you po.